ito po, pag-usapan po natin itong CIDG. Bigong-bigo sila kasi hindi nila nakita itong si Senator Bato de la Rosa. Panoorin natin yung balita na yan kasi itong si Senator Bato de la Rosa hindi raw natagpuan sa kanyang ancestral house at sa bahay ng kanyang kaibigan. Hindi ko maintindihan kung saan sila nakakuha ng impormasyon dyan. Bakit doon sila nag-search kay Bato? Mamaya pag-usapan rin natin yan kasi may mga pautot itong PNP CIDG. Okay? May bago silang script na naman. Konektado raw itong barilan sa Senado sa pagsibat ni Senator Bato de la Rosa, sa pagtakas raw ni Senator Bato sa Senado. Konektado raw. Basing sa kanilang investigasyon ay konektado raw yun. E paano naging konektado yun? Eh kayo yung pumasok doon sa Senado. Di ba? Anong kinalaman ng mga taga-USAA doon na pinasok ninyo? Nag-warning shot na nga yung USAA para kayo ay umalis. Okay? Kasi insulto naman siguro yan sa mga taga-USAA na ang trabaho nila dyan ay protektahan yung mga senador dyan. Di ba? So, huwag niyong pagbibintangan si Senator Bato na konektado yung putok. Ay nako, kung ano-anong mga ninyo, drama at gimmick ninyo. So, bago ang lahat, like and share muna dito itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time na mga nanonood dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan ha. Updated pa kayo dito sa ating mga trending na mga balita. Okay? Ito po. Ano ba itong bagong pautot ng PNP CIDG na konektado raw yung barilan sa Senado sa pagtakas raw ni Senator Bato? O, di ba? Dami nilang drama. Ito po. Panoorin natin itong balita na ito at tayo magre-react. Planado at konektado raw sa pagsibat ni Senator Bato de la Rosa ang nangyaring barilan sa Senado. Ayon yan sa PNP CIDG. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, paano nasabi ng CIDG na konektado ang barilan sa Senado at sa pagkalis ni Senator Bato? Julius, matipid pang sumagot si CIDG Director Robert Morico tungkol sa koneksyon ng nangyaring pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa dahil gumugulong pa raw ang investigasyon. Pero pagtitiyak ng ahensya, konektado ang dalawang pangyayari, lalo't indispensable o mahalaga ang naging kooperasyon ni Senador Robin Padilla sa pagpuslit ni de la Rosa sa Senado noong May 14. This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. There was no attack sa Senate. Magkasalungat sila Senate President Alan Peter Cayetano. Walang attack pero nandoon kayo sa loob. Paano naging hindi atake yon? Walang attack pero binugbog ninyo ang mga taga-USAA? Sablay naman yata yung argumento mo, sir. At PNP CIDG Director General Robert Morico tungkol sa nangyaring barilan sa Senado. Sa gitna ito ng mga lumulutang na aligasyon na konektado raw ang shooting sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa madaling araw noong May 14. Pero ngayon, malinaw na ang koneksyon para sa CIDG. Tignan niyo ba na yung dalawang event na yun, Ito yung naiisip ko dito sa anggulo na ito eh. Ipipilit nila yan ngayon, no? Sa tingin ko ipipilit nila yan ngayon na i-connect yung putukan sa pagtakas ni Bato. Para magmukha na kasalanan talaga ni Bato yan, kasalanan talaga ng mga majority members ng Senado. Ganun ang papalabasin nila. When in fact, ito lang yung argumento ko, paano naging kasalanan nila yun? Kayo yung pumasok doon sa premises ng Senado, binaboy na ninyo yung Senado, hindi na ninyo ginalang ang Senado. Di ba? Siyempre, trabaho ng USAA protektahan ang premises ng Senado. Basic yan, sir. Pinaka-basic yan. Di ba? Tapos wala namang warrant of arrest. Bakit nandoon kayo? Doon pa lang sa mga argumento na yon, sablay na kayo. Pero alam naman natin, itong PNP CIDG na ito, hawak ito ng Presidente Bongbong Marcos. Hawak ito ng Malacanang. Siyempre, gagawin nila ang lahat. Siyempre, sino pang nag-utos? Tayo, in my opinion, inutusan talaga. Na, sige, gawin nyo ang lahat para kasalanan na nilang lahat ng mga ni Bato, yung majority doon ng mga senador, gagawin nila. Alam nyo naman na ika nga sabi ng mga taong bayan, ano na ito? Silent martial law na ito ginagawa nila. Sila lang lahat tama sila sa ginagawa nila. Yan ang nakakatakot ngayon sa administrasyon. na yan doon sa pagkalis ni Senator de la Rosa sa Senado. So let me just say na, two incidents po yun. Yes. They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt. Samantala, lalo pang iginigit ni Morico ang malaking papel ni Senator Robin Padilla sa pagtakas ni Bato. By indispensable cooperation. It will not happen without him. Bukod kay Padilla, may Yan si Robin Padilla, wala sa plano nila yan na kasuhan si Robin Padilla. Pero nakakita sila ng butas idamay na lang natin itong si Robin Padilla. Kasi part siya sa majority. At least kung mayroong warrant of arrest, aarestuhin din natin si Robin Padilla para hindi makaboto sa impeachment. Yun ang analysis ko. Posibleng ganon ang script na naman nila.
Di ba? So, anong masasabi natin sa kanila if ganyan sila? Ito yung type of mga officials na gagawin nila sa lahat ng makakaya nila ang kanilang power para po to silence those people na alam nyo na, no? Away politika. Lahat ng ito, kaguluhan ito sa impeachment ni VP Sara eh. Kayo rin ang nagsimula nito lahat eh. Ang inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong obstruction of justice. Isa na rito ang babaeng security officer na kasama ni Padilla at Bato nang sumakay. Imagine that one ha. Itong security officer ni Bato ba o ni Robin Padilla? Security officer yan, hindi yan politika ha. Tinamay nyo pa sa kalukuhan ninyo. Hindi na kayo naawa. May mga pamilya yan. Oh, may mga pamilya yan. May mga kamag-anak yan na siguro nagtatrabaho lang yan pero dinamay nyo pa sa mga kalukuhan ninyo. Ganyan na ba talaga yung bansa natin sa Pilipinas? Hindi na kayo nakokonsensya basta lang makuha lang ninyo ang mga gusto ninyo. 'Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Sila sa sasakyan, paalis ng Senado. Dati raw itong tauhan ng Armed Forces. Habang ang isa pa ay ang may-ari ng pick-up na bumuntot at nagsilbi umanong backup vehicle sa pagsibat ni Bato. Anak daw yan ng tiyuhin ni Senator Padilla. Sa ngayon, may di bababa sa 4 na lokasyon sa bansa ang pinuntahan ng CIDG para isilbi. Tingnan mo, para silang mga tanga. Ito na, Angeles City, Pampanga, pinuntahan nila. Sa Bulacan rin, pinuntahan nila. Metro Manila, pinuntahan nila. Ang dami na nilang pinuntahan, hindi pa rin nila makita-kita si Senator Bato. Anong sinabi ko sa inyo? Matagal na akong laging nagsabi na hindi nyo talaga yan makita. Alam ni Bato yung kalakaran ninyo. Bato is part of the PNP. Noon, alam. Baguhin nyo naman yung strategy ninyo. Ang ICC arrest warrant kay De La Rosa. Posible pa raw yang madagdagan base sa maiimbestigahan nilang posibleng koneksyon ng senador. Sabi naman ng misis na Bato sa isang online post, siguraduhin daw na naaayon sa batas ang mga operasyon ng CIDG. Kung hindi, ay mag-self-destruct na lang sila. Totoo lang, naawa ko dito sa asawa ni Senator Bato eh. Imagine niyo na, binaboy na yung pagsalakay nila doon. Walang warrant of arrest ha, pero talagang sinearch daw. Di umano ha, sa balita noong kahapon. Nabasa ko yun ha. Oh. Pero giniit ni Director Morico na nananatili silang professional sa pagsilbi ng ICC warrant of arrest. Lahat ng butas na pwede naming Sir, paano naging professional kayo? Ano yung nabanggit ni yung asawa ni Senator Bato na pumasok kayo, nag-search kayo doon without your warrant? 'Di ba? Hindi yun being professional. Tapos, professional ba kayo? Nakialam kayo sa away politika? Sa totoo lang, kawawa kayo. Pagdating ng panahon na si VP Sara ang maging presidente, balikan talaga kayo dito sa mga pinanggagawa ninyo? possible leads ay ipupurso po namin. It is our duty and we will be exerting our very best effort. Samantala, ang tanong din ngayon ng marami, kung pinapanagot si Senator Padilla sa umunoy pagtulong sa pagtakas ni Bato, mananagot din ba dapat si Senate President Alan Peter Cayetano na nagmamay-ari ng sasakyan kung saan... Tingnan nyo na. Tingnan nyo na. Dinamay pa si Senator Alan. Yung majority 13, kasuhan nyo na lahat para ubos. Di ba? Kayo naman talaga, hawak ninyo lahat eh. Kumakay papunta sa Senado noong May 13 si De La Rosa, sagot dyan ng CIDG. That question is outside of my paycheck. It's for the Department of Justice to evaluate. Sa ngayon, maraming senador sa minorya ang pinasusuko na si Bato. Si Senator Erwin Tulfo ayaw na raw pang himasukat ang kaso ni De La Rosa. Matanda mo siya, mas matanda siya sa akin. Alam niya ang tama, alam niya ang dapat gawin. Kanang pinakitik, buhay niya yun eh. Oh, Tulfo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Senator Bato, I don't think kaya mong gawin. I don't think nasusuko ka. Ikaw, willing kang mag-surrender sa mga dayuhan? Alam mo, sa totoo lang sir, sa Bisaya pa sir, hilas kay ka sir. Hilas kay ka. Akala mo, alam mo yung batas? Mag-aral ka muna sa batas sir. Gusto niyang tumago, gusto niyang manlaban, etc. Julius, natanggap na ng DOJ ang file for recommendation mula sa CIDG kaugnay ng reklamo obstruction of justice laban kay Senator Padilla at 5 iba pa. Ngunit sinisiguro din daw ng CIDG na patuloy ang kanilang investigasyon at makikipagtulungan sa DOJ. Samantala, kaninang alas 2 ng hapon, nagtungo ang Police Station 11 sa Ancestral House ni Senator De La Rosa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pero sa site inspection lang daw ang ginawa nila roon at hindi naman nagtangkang magsilbi ng arrest warrant. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz. So, yun po ang ano yan. Pilit nilang kinokonek yan. Bahala na sila lahat yan. Ito, natagpuan ang Ancestral House raw. Pero, pumunta rin sila doon sa kanilang kaibigan. Hindi nila nakita. Bigong-bigo sila. Panoorin nyo.
inaksyon ng mga otoridad ang ilang ari-ariang iniugnay kay Senator De La Rosa pero bigo pa rin silang mahanap ang puganteng senador. Live mula sa Camp Crame nangungunan sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano mga lugar ang sinuyod ng mga otoridad? Jiggy, kabilang sa mga pinuntahan ng mga otoridad ang ancestral house ni Senador Bato de la Rosa. Tapos na ito ha. Tapos na ito. I think paulit-ulit na yung balita. Ang sa atin lang na magre-react tayo. Alam nyo sa totoo lang, sobra na talagang magulo itong bansang Pilipinas. At wala akong ibang pinagbibintangan dito kundi yung presidente natin sa Pilipinas. Kasi gusto niya talagang makuha itong si VP Sara na ma-impeach. Yan ang pinakauna nilang layunin. Kasi kapag ma-impeach yan si VP Sara, hindi na yan makakatakbo. Kasi si VP Sara yung sa totoo lang, threat talaga si VP Sara. Threat itong si VP Sara to the point na kapag mapresidente itong sa 2028, malalagot silang lahat. Alam naman natin na konektado silang lahat sa flood control. At anong sinabi ni VP Sara? Sabi niya, kapag siya ang mapresidente, hindi siya magre-revenge sa mga kalaban niya sa politika. Ang gagawin lang niya ay dapat managot yung mga nag-aabuso sa pera ng taong bayan. Sino naman yun? Yung mga talaga, yung nag-abuso sa flood control budget, di ba? So, takot sila kay VP Sara kasi nabanggit na ni Zaldico, okay? Na ito yun. Kasali pala si BBM, si Martin Romualdez, si Liza Marcos, at si Sandro Marcos basing sa kanyang statement, di ba? Si Zaldico. So, dapat, nabanggit man ni Zaldico yun, and Zaldico is credible because right hand man siya ni Martin Romualdez at that time, the speaker si Martin, talagang imbestigahan itong mga accusation, allegation ni Zaldico. Di ba? Ang hirap lang dito is nasa posisyon pa si BBM. Si BBM po, inabuso niya ang kanyang power. Nilubos-lubos niya. Hanggat may power pa siya, hanggat presidente pa siya ng Pilipinas, gagawin niya ang lahat. Yun ang yun ang analysis ko dyan. Kasi kapag pagdating ng panahon, I hope lang na hindi matutuloy yung iniisip nilang term extension, yung mga tsa-tsa na yan. Kasi kung matutuloy yun, talagang durog na talaga yung Pilipinas. Dito, kapag umabot na yung time na bababa na sa pagiging presidente ito si BBM, that will be the time na yung susunod na maging presidente, makakuha tayo ng hustisya dito sa yung mga naglustay ng pera ng taong bayan.